Ako po si Angie, isa sa mga tagapakinig ninyo, Sir Van. May mga kwentong kababalaghan nga lang po akong gustong ibahagi sa inyo. Ito po ay tungkol sa isa sa pinakatanyag at tinataguriang isa sa mga haunted places dito sa Pilipinas. Ito po ay tungkol sa Diplomat Hotel na matatagpuan sa Baguio. Maingay po talaga ang pangalan ng lugar, lalo na at maraming mga turista ang bumibisita dito. Idagdag mo pa ang kasaysayan ng lugar. Ang Diplomat Hotel po kasi ay ginamit noong World War II bilang rest house at sanitarium ng mga Hapon. Kaya naman yung dating tahimik na lugar ay napuno ng mga sigawan, patayan at pagpapahirap sa mga alipin nilang kapwa rin natin Pilipino. Kaya naman sa tuwing maririnig ko ang pangalan ng lugar ay hindi lang basta takot ang nararamdaman ko, kundi maging lungkot na rin. Sa isiping napakaraming dugo ang dumanak sa lugar na yon at maraming mga buhay ang nawala na hindi na muling mapapalitan pa. Matagal na nung naganap ang una naming pagbisita sa Diplomat Hotel. Kasama ko pa puno ng mga kaibigan ko during college days pa. Matagal na rin kasi namin gustong sadyain ng lugar dahil naikukwento rin ito sa amin ng dati naming professor na mahilig sa history. Kaya naman ay nakuha niya rin ang atensyon namin. Akala ko po ay normal na pagbisita lang ang magaganap noon. Pero nagkamali kami. Noong araw po na bumisita kami ay 6 kaming magkakasama. Mga bandang umaga kami nagpunta. Kaya naman ay hindi pa ganun karami ang mga tao. Habang nasa labas pa lang po kami noon ng gusali at habang abala ang karamihan sa amin, ay napansin kong tahimik yung isa naming kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Lia. Basta napansin kong nakatingala lang siya at pinagmamasdan yung gusali. Noong una ay luminga-linga pa siya para siya sa atin ang kabuuan noon. Pero maya-maya ay natigil ang paningin niya sa isang sirang bintana. Sobrang tagal po niyang tumitig doon at dumating pa nga sa puntong napansin kong unti-unting kumukunot ang noo niya na parang may hindi kaaya-ayang nakita ron. Hindi pa sana malilingat ang mga mata niya dun sa bintana kung hindi lang namin siya tinawag para pumasok na sa loob. Sir Van, gusto ko man siyang tanungin ay napunta na rin sa ibang atensyon ko. Pagpasok po namin noon sa Diplomat Hotel ay doon na nagsimula yung mabigat na pakiramdam. Pakiramdam ko kasi nung oras na pumasok ako doon ay parang may pumasan sa may likuran ko at bigla na lang sumakit yon. Unti-unti ring nangimay ang mga braso ko at parang nahihirapan akong huminga. Nag-iinat nga po ako noon habang naglalakad at nagtitingin sa paligid. Inisip ko na lang na normal lang dahil madalas din naman ay sumasakit ang katawan ko. So nagpatuloy po kami noon sa paglalakad na magkakaibigan. Kaso sa kalagitnaan ng pagtitingin-tingin ay nagkahiwa-hiwalay din kami ng direksyon. Hindi naman kami masyadong malalayo sa isa't isa kaya komportable pa rin kaming maglakad-lakad doon sa loob ng abandonadong gusali. Hanggang sa maya-maya pa ay napalayo na ako sa direksyon ng mga kasama ko. Nakatingin po ako noon sa may labas nang maramdaman kong parang may nakatingin sa akin kaya agad akong nagpalinga-linga. Pero wala naman po akong nakita. Sumunod pa ron ay parang may dumaan sa gilid ko. Nakita ko yun sa peripheral vision ko. Parang nakasuot ng kulay itim at hindi ko masabi ang itsura. Basta ay tao na sobrang bilis ng lakad. Noong maramdaman ko nga po yung dumaan, ay mabilis akong lumingon para tignan yon. Kaso ay wala naman akong nakita. At ang nakakapagtaka pa ay wala namang nasa may likuran ko. Noong medyo iba na yung pakiramdam ko, ay bumalik na po ako sa mga kasamahan ko na noon ay nagtitingin sa ibang bahagi ng gusali. Habang abala kami noon sa pagkukwentuhan, ay bigla na lang kaming may narinig na sigaw. Sigaw po yun ng babae na sobrang lakas. Tipong binalot yung buong gusali. Ramdam mo talaga dun sa sigaw na parang galit at malungkot yung may gawa nun. Napatigil nga po kami sa ginagawa at nagkatinginan na lang.
Ang sabi ng isa naming kaibigan ay hindi na raw yun ang unang beses na may naririnig ng mga sigaw. Pero iba pa rin daw pala talaga ang pakiramdam kung ikaw mismo ang makakarinig. Para kasing nagtatayuan ng lahat ng mga balahibo mo sa katawan. So nagpatuloy po kami nun sa pagtitingin. Hanggang sa maya-maya ay makatabi ko si Leah. Napansin ko pong sobrang tahimik niya nun. Sa sobrang tahimik nga niya ay nakayuko lang siya habang naglalakad. At parang saglit siyang nawala ng interes sa lugar. Sarban, tahimik ko po siyang kinausap at tinanong nun kung ayos lang ba siya. Noong una ay tumangutango lang siya. Pero matapos kong kulitin ay doon na niya inamin sa akin na may nagpapakita raw po sa kanyang madring walang mukha. Purong itim lang. Nakasunod lang daw po yun sa grupo namin. At ang dahilan kung bakit siya nakayuko ay para daw kasing alam na nung madre na nakikita siya ni Leah. Maging ako po tuloy ay napatahimik nun at hindi rin alam ang sasabihin. Kaya naman ay kinapitan ko na lang ang kamay niya at tinanong kung gusto pa ba niyang tumuloy. Ang sabi naman niya sa akin ay ayos lang siya. Sanay na rin siya sa ganon. Kumbaga ay hindi lang siya sanay na sinusundan. So nagpatuloy po kami sa pagtitingin. Hanggang sa makarating na kami sa may dulo ng unang palapag. Habang nag-uusap yung mga kaibigan ko noon, ay nalingat ako ng tingin at saktong pagdapo ng mga mata ko sa isa sa mga bintana ay may nakita akong batang nakasilip mula sa labas. Duguan po siya. Sobrang putla at puting-puti lang ang mga mata. Kinilabutan ako noon kaya kinalabit ko yung isa ko pang kaibigan para ipakita yung nakita ko. Kaso nung muli namin yung tignan ay wala na po yung bata. May sasabihin pa nga sana ako noon kaso agad ding naputol nung bumitaw sa pagkakahawa ko si Leah at sumigaw. Sabay takbo palabas na parang may kinatatakutan. Agad po namin siyang hinabol noon hanggang sa makarating na nga kami sa labas ng gusali. Naabutan po namin siyang umiiyak noon kaya pinainom namin siya ng tubig at pinakalma. Lumayo na rin muna kami ron sa gusali. Noong kumalma na po si Leah ay doon lang siya nagkwento sa amin. Yun pala ay tungkol pa rin dun sa madre. Bigla na lang daw po kasi yung nagpakita sa harapan niya at hinawakan siya sa may balikat habang humihingi ng tulong. Hindi na raw napigilan nun ni Leah kaya napatakbo na siya sa labas. Kahit naman siguro ako ang nasa kalagayan niya ay baka mas malala pa ron ang maging reaksyon ko, Sarban. Dahil nga dun sa nangyari ay nagdesisyon na po kaming umuwi dahil masama na ang pakiramdam ni Leah. Ilang minuto rin ang biyahe namin noon bago maghiwa-hiwalay. Gabi na rin ata nang makarating ako nun sa boarding house na tinutuluyan ko nung college. Nang makarating po ako sa boarding house, ay hindi man lang nagbago yung pakiramdam ko. Sobrang bigat pa rin po. Sa tuwing nagiinat nga ako ay parang pumuputok ang mga buto ko sa katawan. Kaya naman naisipan kong maligo para sana gumaan naman ang pakiramdam ko kahit papano. Fast forward. Nasa banyo na po ako noon at nagbubuhos na, kasalukuyang naliligo. Nang sa pagbuhos ko ay may napansin po ako sa dingding ng banyo. Nandoon po kasi nakapwesto ang anino ko. Pagtingin ko po ron ay agad na dinalaw ng kaba ang dibdib ko noong mapansing may kasama yung anino ko sa dingding. Parang maliit na figura na nakakandong sa may balikat ko. Para pong bata. Sa takot ko noon ay hindi na ako nagbuhos ulit at agad nang kinuha ang tuwalya para magdamit. Nung muli akong maglakas loob na muling tignan yung anino ay normal na anino ko na lang po ang nasa dingding. Kaya na-question ko tuloy ang sarili ko kung nasundan ba ako ng entity sa boarding house o sadyang na-paranoid lang ako dahil sa mga nakita ko sa loob ng Diplomat Hotel. Pinilit ko na lang na i-gaslight ang sarili ko noon na paranoid lang ako. Wala rin kasi akong oras para matakot. Lalo na at mag-isa lang ako that time sa boarding house dahil umuwi yung mga kasamahan ko at ako lang ang natira. Sinubukan kong umakto lang ng normal. Kaya pagkatapos maligo ay saglit lang akong nag-aral at umidlip na. Kaso hindi rin po naging maayos ang pagtulog ko. Dahil sa kalagitnaan ng pagpapahinga ko ay bigla na lang nagpakita sa panaginip ko yung bata.
Yung bata po na nakita ko sa may bintana ng hotel. Yung senaryo sa panaginip ko ay nandoon daw kami sa hotel at malapit siya sa akin. May gusto siyang sabihin kaso ay hindi ko maintindihan. Masyado kasing mahina yung boses niya at bukod pa ron ay parang ibang lengguwahe rin ang gamit niya. Nagising po ako ng gabing yun ng pawis na pawis at nagtataasa ng mga balahibo. Ang pakiramdam ko ay parang totoong totoo yung panaginip. Kaya naman hindi na ako muling nakabalik pa sa pagtulog at naghanap na lang ng magagawa para lang hindi dalawin ang antok. Dumaan pa po ang ilang araw noon at parang bumalik na naman sa normal ang lahat. Hindi na nagpapakita yung bata sa panaginip ko at parang nawawala na rin yung itsura niya sa memorya ko. Siguro ay may 1.5 linggo na ang dumaan nung minsang bumisita si Leah sa boarding house. Partner po kasi kami noon sa isang project. Kaya ang plano niya ay mag-overnight sa boarding house para matapos agad namin yung project. Ang tanda ko ay hapon na nung dumating siya. Energetic pa siya nung makapasok kami sa gate at kahit nung nasa university pa lang kami. Pero ewan ko ba doon? Nang makapasok sa boarding house namin ay bigla na lang tumahimik at tumingin sa akin na parang may gustong sabihin. Pero hindi niya magawang sabihin sa akin ng malakas. Noong medyo naguguluhan na ako sa ikinikilos niya, ay niyaya ko na muna siyang lumabas dahil saktong bibili rin po kami ng makakain. Nung makalabas na kami sa gate, ay doon lang siya nagsalita at sinabi sa akin na may kasama raw kaming entity doon sa bahay. Akala ko ay yung mga bastang multo lang sa mga boarding house na kadalasan ay usap-usapan ng mga college student. Pero ang sabi sa akin ni Leah ay nanggaling pa raw yung entity sa Diplomat Hotel. Sumunod daw po yun sa akin, Sir Van. Nabanggit ko ulit nun kay Leah yung tungkol sa bata na nakita ko sa may bintana ng Diplomat. At doon niya nabanggit sa akin na baka nga raw po yun ang sumunod sa akin. Kinilabutan na kami noon para tuloy ayaw na namin bumalik sa boarding house. Basta ang naging payo lang sa akin noon ni Leah ay huwag na lang daw pansinin kung magpaparamdam. Dahil parang tatantanan ka ng isang entity kung hindi mo yun papansinin at aakto lang na hindi mo sila nakikita. Noong makabalik nga po kami mula sa pagbili ay umakto lang kaming walang nalaman. Salamat naman at natapos namin ang project namin. Kahit pa nga minuminuto ay bigla na lang lulunok si Leah at titingin sa akin na parang may gustong sabihin. Kapag ganun ay alam kong may nakikita siya. Pero hindi ko na lang siya tinatanong ng malakas at nililipat na lang sa ibang usapan. Sir Van, pagkatapos po nun ay palagi na akong hindi komportable sa boarding house. Pakiramdam ko kasi ay palagi kong kasama yung bata. At malapit lang siya sa akin kahit pa nga hindi na siya nagpapakita. Mabuti na lang at ilang buwan na lang ang hihintayin ko para mag-OJT at umalis na sa boarding house na yon. Noon pong makaalis na ako doon ay bumalik na sa maayos ang pakiramdam ko. Kaya naman inaasahan kong nilubayan na ako ng bata. Siguro kung may masasabi lang ako sa kanya, yun ay sana mapayapa na siya at tuluyan ng mahanap yung lugar na karapat dapat niyang puntahan. Good morning po sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Nakasalukuyang nakasubaybay ngayon. Ako nga po pala si Ori at nais ko lang mag-share ng mga karanasan ko sa katatakutan dito sa channel ninyo. Lahat po ng mga kwentong mababanggit ko ay nangyari lang noong huling punta namin sa isa sa pinakamatulog na historical places sa bansa natin. Walang iba kundi ang Diplomat Hotel sa Baguio. Last year kasi ay pinuntahan namin yon ng mga pinsan ko. Taga rito rin lang po pala kami sa Baguio, Sir Van. 3 lang kaming magkakasama noon. Plano lang naming libutin yung lugar at kumuha ng ilang mga litrato. Pero ang sabi nga nila, kapag pupunta ka sa Diplomat ay dapat i-expect mo nang may mga pangyayaring hindi nyo inaasahan. Ako po kasi personally, ay aktibo po ang ikatlong mata ko sa ilang mga pagkakataon. Pamuhat pagkabata pa lang ay nakakakita na ako ng mga entity
na hindi nakikita ng ordinaryong mga mata. Kaya naman habang lumalaki ako ay unti-unti ko rin silang nakasanayan. Noong dumating ako sa 16 na taong gulang, ay madalang na lang magbukas yung ikatlong mga mata ko at piling-pili na lang yung mga nakikita ko. Kaya naman nakumbinsi rin ako ng mga pinsan kong sumama sa diplomat. Ine-expect ko na rin noon na may mga makikita ako. Pero lumampas pa po sa ekspektasyon ko yung mga nangyari. Hapon na kami nakarating sa naturang hotel. May mangilan-ngilan kaming mga bisitang naabutan doon. Karamihan sa kanila ay kumukuha lang ng mga litrato. Iikot sandali at maya-maya rin ay aalis na. Bago pa man kami pumasok sa diplomat, ay kumuha muna kaming magpipinsa ng ilang mga litrato mula sa labas. Nung nasa labas pa po kami ay magaan pa ang pakiramdam ko at parang normal lang ang lahat. Kaso nung makapasok na kami, ay parang sinapak ako sa sobrang bigat ng hangin sa loob. Hindi ko alam kung naramdaman yun ng mga pinsan ko dahil abala sila sa pagkuha ng mga litrato, Sir Van. Nag-umpisa kaming maglakad-lakad. Pero sa hindi kalayuan, sa may medyo madilim na bahagi ng abandonadong hotel, ay may nakita po akong mga tao na malapit sa may dingding. Mga nakatayo po sila at pugot ang mga ulo. Siguro ay nasa mahigit 5 po yung nakita ko. Napalunok po ako noon at agad na umiwas ng tingin para pigilan ng takot na noon ay unti-unti na ring umaakyat sa akin. Muli po kaming nagpatuloy sa pagtitingin. Kaso sa kalagitnaan ng ginagawa ay napatakip ako sa mga tenga ko nung makarinig ng nakakabinging sigaw. Sobrang lakas po, Sir Van. Puro irit, atungal at paghagulhol ang naririnig ko. May naririnig akong boses ng babae, lalaki at maging mga bata. May naririnig din akong mga nag-uusap kahit kakaunti lang naman kami sa loob. May narinig din akong humihingi ng saklolo at paulit-ulit na humihingi ng tulong. Kaya halos mabingi na po ako noon. Napansin na ata ng dalawa kong mga pinsan yung lagay ko. Kaya agad silang lumapit sa akin at nagtanong kung ayos lang daw ba ako. Nung makalapit po sila sa akin ay biglang unti-unting humina yung mga sigawan hanggang sa tuluyan ng manahimik ang paligid. Agad po akong nagpalinga-linga noon at parang mawawalan na rin ang bait. Nagtanong ako nun sa mga pinsan ko kung narinig ba nila yung kaninang mga iyakan at sigawan. Kaso ay nagkatinginan lang sila at sinabing wala raw silang naririnig, kundi pag-uusap nila at yung ingay na rin ng ibang mga bisita. Napalunok na lang po ako noon at tuminga ng malalim. Sinabihan na ako noon ng isang pinsan ko na pwedeng hintayin ko na lang sila sa labas kung masama ang pakiramdam ko. Kaso sa kagustuhan ko pang makita yung kabuuan ng lugar ay sumama pa rin ako sa kanila. Nung muli kaming maglakad ay nangunguna na po sa akin yung dalawa habang ako naman ay tingin lang ng tingin sa paligid. Sa pagtitingin ko nga po ay may nakita akong bata sa isang sulok. Mukha lang siyang ordinaryong bata at pagkakita mo ay iisipin mo agad na normal lang siya. Mukha po siyang naliligaw noon dahil linga lang siya ng linga at tila maiiyak na. Hindi na po ako nakatiis noon kaya naman ay humiwalay ako sa mga pinsan ko at lumapit dun sa bata. Kung akong tatanungin, palagay ko ay nasa 7 taong gulang pa lang po siya. Noong lapitan ko siya ay tinanong ko kung nasaan ang mga kasama niya. At ang naging sagot niya sa akin ay, "Hindi ko po alam." Sinundan niya pa yun ng, "Pwede pong tulungan niyo akong makalabas. Hindi ko po kasi alam ang daan." Naawa naman ako at agad na kinuha ang kanan niyang kamay para gabayan siyang makalabas. Baka kasi maya-maya ay hinihintay na rin siya ng mga magulang niya sa labas. Kaya naman tinahak po namin ang daanon palabas. Habang naglalakad kami ay nagkukwento siya sa akin na matagal na raw siya naghahanap ng daan. Kaso ay hindi niya magawang makalabas. Kapag tinatanong ko naman siya kung bakit hindi siya humihingi ng tulong sa ibang mga taong nagawi roon, ay hindi niya po ako sinasagot at sa halip ay tumatahimik na lang. Hindi rin katagalan ay nakarating na rin kami sa may pinaka-entrance. Kaso nung sasabihin ko sa kanyang pwede na siyang lumabas, ay bigla na lang po siyang naglaho nung lumingon ako. Hindi ko na rin naramdaman yung maliit niyang kamay na kanina ay hawak-hawak ko lang.
Sinubukan ko siyang hanapin kaso ay hindi ko na siya nakita pa. Sa loob nga ng ilang minuto kong paghahanap ay doon lang sumagi sa isip ko na kaluluwa na lang yung nakausap ko at hindi basta-bastang bata na nawawala. Doon ko rin lang po naisip yung ibig niyang sabihin noong sinabi niyang nakailang subok na siyang hanapin yung daan. Kaso ay hindi niya mahanap kahit pa nga madali lang yun matunton. Siguro po ang ibig sabihin niya ron ay hindi magawang makalabas ng kaluluwa niya dun sa lugar kung saan siya tiyak binawian ng buhay. Kung kaya naman hanggang ngayon ay nandoon pa rin siya at pinipilit makalabas. Kinilabutan po ako nung mapagtanto yon, Sir Van. Kaso ay hindi ko rin mapigilang malungkot, lalo na sa isiping nandoon lang sila at kahit sa kabilang buhay ay nahihirapang makalaya. Pagkatapos po ng pangyayaring yon, ay muli ko nang hinanap ang mga pinsan ko. Agad ko rin naman silang natunton, kaso nung malapitan ko sila ay seryoso na silang nag-uusap. At doon ko lang napag-alaman na may nagparamdam po doon sa isa kong pinsan. Ang kwento po nila, habang wala po ako, ay may nakasalubong po silang matandang babae. Ang buong akala nila ay bisita rin lang. Lumapit daw po yun sa kanila at may tinatanong. Kaso nung tumalikod daw po yun ay nakita nilang puro dugo yung likuran nun at may mga bakat ng saksak at ilang mga tuyong dugo sa bestidang suot. Nung nagtinginan daw sa isa't isa yung mga pinsan ko ay bigla na ring naglaho yung matanda. Kaya naman halos matuod daw sila dun sa kinatatayuan nila, which is yung posisyon rin nila kung saan ko sila naabutan. Kinikilabutan na yung mga pinsan ko nun, kaya may sinabi lang silang specific na parte na huli naming pupuntahan at pagkatapos daw doon ay lalabas na kami. Nagpunta nga po kami doon, kaso habang naglalakad ay napakunot ang noo ko nung makalanghap ng iba't ibang klase ng mga amoy. May masangsang akong naaamoy, may parang pulbos ng barel, may naamoy din akong tila kalawang at hindi ako maaaring magkamali na may naamoy din akong dugo. Napahinga na lang po ako ng malalim at pinipilit na itoon na lang ang paningin sa unahan sa mga pinsan ko para wala na akong masyadong makita pa. Kaso hindi ko ba alam dahil habang naglalakad ay napalingon ako sa may kanan kong bahagi. At doon ay hindi ko na napigilang magulat nung may nakitang ilang mga katawang nakabitin. Karamihan po sa kanila ay mga matatandang lalaking duguan at may ilan ding mga babae. Ang ilan sa kanila ay nakagapos ang mga kamay, bukod pa ron sa lubid na nakatali sa mga leeg nila. Halos ang lahat ay hindi na maitsurahan dahil panay pasa at mga dugo na ang muka. Hindi ko po magawang iiwas ang mga mata ko noon dahil sobrang nangingilabot ako at bukod pa ron ay naaawa rin ako. Naiwas lang ang atensyon ko noong tawagin na ako ng mga pinsan ko habang may itinuturo. Namumuo tuloy ang mga pawis sa may bandang noo ko noon habang papalapit sa kanila. Nang makalapit ay tinulungan ko lang silang kumuha ng ilang mga litrato. Kaso habang abala kami sa ginagawa, ay narinig naming may malakas na lang na lumagapak. Hinanap po namin kung saan yun nanggaling. Kaso ay wala naman kaming nakita. Ang sumunod pa puro ay may napakinggan kaming sumitsit sa may likuran namin. Kaya agad kaming lumingon sa direksyon kung saan namin yun narinig. Kaso kagaya kanina, wala rin po kaming nakita. Agad na lang na nagyaya yung isa kong pinsan na bumaba na dahil masama na raw ang pakiramdam niya. Kaya naman sumunod na rin kami sa kanya. Nauna silang nagpunta nun sa may hagdanan. Habang ako naman ay hindi mapigilang lingunin yung kaninang pwesto kung saan namin narinig na may sumitsit. Paglingon ko puro ay may nakita akong dugo ang babae. May tama ng bala sa noo at nakatitig sa akin. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko nun. Kaya naman mabilis na lang akong sumunod sa mga pinsan ko nun at bumaba na. Noon pong makababa na kami at lalabas na ay muli akong tumingala sa may taas para sana muling pagmasdan yung Diplomat Hotel. Kaso pagtingin ko sa taas ay nakita akong napakaraming mga taong nakatingin sa amin. Nandoon sila sa may palapag bago sumapit ang hagdan. Para silang mga kaluluwang hindi makaalis sa lugar na yon.
Sir Van, sobrang bigat ng pakiramdam ko nung makaalis kami sa Diplomat Hotel. Kinailangan ko pang dumaan nun ng simbahan at ipagdasal ang mga kaluluwang hindi makaalis at kasalukuyang nagdurusa sa loob ng hotel na yon. Hanggang dito na lang po muna, Sir Van. Sana po ay mapansin nyo itong kwento ko at maibahagi ito sa mga tagapakinig nyo. Maraming salamat po. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Lalong-lalo na sa ating narrator na si Sir Van. Tawagin nyo na lang po akong Bianca. Gusto ko lang pong i-share sa inyo itong horror experiences namin ng pamilya ko. Last 2014 sa Diplomat Hotel sa Baguio. Hindi ko na matandaan ang eksaktong petsa kung kailan kami nagpunta ron. Basta ay nataong family vacation yon. At yung araw kung kailan kami nagpunta ay siyang mismong araw ng galaan namin. Kaya marami kaming naging activity ng araw na yon. Especially sa Benguet. Nagpunta kami sa Diplomat Hotel ng mga bandang 4:30 na ng hapon. Ang kasama ko po noon ay sina mami, mga tito at tita ko, at 2 batang mga pinsan na nasa 7 at 6 taong gulang pa lang that time. Noong makarating kami sa Diplomat, ay may papel lang na pinapirmahan sa amin yung gwardiya. Nang matapos ay tumayo lang kami sa labas ng abandonadong hotel. At nakiusap yung isa kong tito sa isa sa mga bisita ring naroon na kung pwede ay kuhanan kami ng family picture. Napapayag din naman yung kausap ni tito, kaya naman agad din kaming umayos ng pwesto para agad na makuhanan ng larawan. Noon pong nakaayos na kami, ay sumenyas lang yung kumukuha ng litrato. Udyat na mag-umpisa na. Bago pa man ata makuha yung pinakaunang larawan ay bahagya akong napaigtad nung may kumapit sa may likuran ko. Parang humaplos na malamig na kamay. Sobrang lamig po talaga na kung ikaw ang mahahawakan ay tiyak na mapapaigtad ka rin sa gulat. Hindi ko na lang yun masyadong pinansin during picture taking. Dahil inisip kong isa lang sa mga katabi ko. Baka si mami o yung isa kong tita. Nung matapos na po yung pagkuha ng mga larawan, ay hindi ko na napigilang magreklamo at tinanong kung sino yung humaplos sa may likod ko. Nagulat na lang po ako nung sabihin ng mga katabi ko na hindi raw sila umaakbay o humahawak man lang sa akin dahil nakababa lang daw ang mga kamay nila. Nagtataka na po ako noon pero hindi ko na lang ginawang big deal dahil nagyaya na silang pumasok ng hotel. Nung makapasok na kami ay normal naman ang lahat. Halos nasa pinakadulo ako kasama yung 6 taong gulang kong pinsan na hawak-hawak ko sa kanan niyang kamay habang ginagabayan sa paglalakad. Baka kasi maya-maya ay kung saan sumuot. Medyo mabagal lang ang lakad namin kesa sa iba. Habang naglalakad po kami ay bigla na lang huminto itong pinsan ko. Tinanong ko siya noon kung bakit huminto. Pero sa halip na sagutin ang tanong ko, ay itinaas niya yung kaliwa niyang kamay at may itinuro sa isang parte doon. Ang sabi niya sa akin ay may mga bata raw po doon na tinatawag kami. Sinundan ko ng tingin yung tinuturo niya. Kaso ay wala naman ni isang tao sa bahaging yon. Sinabihan ko siyang wag magtuturo at wag magbiro ng ganon. Kahit pa nga sa loob-loob ko ay alam kong hindi nagbibiro tungkol sa ganong usapin ng mga bata. Agad na ipinagtanggol ng pinsan ko yung sarili niya at sinabing may mga bata raw po talaga doon. Inaalok pa nga niya ako na lumapit doon dahil gusto raw pong makipaglaro. Siyempre, kinilabutan na ako. Kaya naman hinila ako na siya at sinabing susunod na kami kina tita. Muli kaming nagpatuloy sa paglalakad. Kaso habang naglalakad naman kami ay may sobrang lamig na hangin na dumampi sa balat ko. Hindi po sadya ordinaryong hangin lang yon. Tapos pagkadampi pa ay parang may boses na bumulong sa may kanan kong tenga. Sobrang hina lang kaya naman ay hindi ko rin naintindihan. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay agad kong inilibot ang mga mata ko sa paligid para tignan kung may nasa likuran namin o nasa may tabi lang. Kaso ay wala akong nakita. Kaya naman mas lalong sumama ang kutob ko at hinila na itong pinsan ko para sumunod sa mga kasamahan namin. In-explore lang namin yung pinakaunang palapag hanggang sa mag-aya na silang umakyat sa taas. Sobrang ganda po ng hagdan
at ng pagkakagawa ng building. Hindi na nakakapagtakang marami ring gustong bumisita doon. Hanggang sa pag-akyat sa hagdanan ay nasa hulihan kami ng pinsan ko at inaalalayan ko siya sa bawat hakbang. Noon pong medyo malayo pa kami sa mga kasamahan namin, ay napansin kong lingon ng lingon sa likuran namin itong pinsan ko. Ang gawa ba niya ay titingin sa taas, lalakad, hahawak sa akin, at maya-maya ay susulyap sa likuran namin, pababa sa may hagdanan. Ilang beses niya yung paulit-ulit na ginawa, hanggang sa hindi na ako nakatiis at tinanong na siya kung anong tinitingnan niya. Doon po niya sinabi sa akin na may sumusunod daw po sa aming bata at gusto raw pong sumama sa amin at gusto ring makipaglaro sa kanya. Sinabihan ko na lang po yung pinsan ko na wag nang pansinin at humabol na rin agad kami sa mga kasamahan namin. Nang makarating sa taas, ay kumuha lang kami ng ilang mga litrato. Nilibot ang mga kwarto at namasyal pa sa ibang mga maaaring puntahan sa loob. During that time ay hindi pa rin po ako mapakali dahil lingon pa rin ang lingon sa likuran namin yung pinsan ko at paulit-ulit pa rin sinasabi na nakasunod pa rin daw sa amin yung bata. Ilang oras pa ang dumaan hanggang sa mapagpasya na ni na Tito na umuwi. Napahinga na ako ng maluwag noon sa isiping titigil na po yung pinsan ko. Kaso noong nasa van na kami ay hindi pa rin siya tumitigil sa pagsasabi ng, "Tata, sasama raw po siya sa atin." Nilinaw pa ng pinsan ko na katabi raw namin yung bata sa may upuan. Kaya naman ako ay parang naging uod na hindi mapakali sa upuan. Hindi na lang din ako umimik nun sa pag-aakalang tatahimik na yung pinsan ko. Kaso sa kalagitnaan ng biyahe namin, ay doon na po nangyari yung hindi namin ine-expect ng araw na yon. Nabangga po kami ng isa pa ring sasakyan. Nagkaroon ng minor injuries yung mga kasamahan naming nakaupo sa may unahan. Pero agad din namang naagapan dahil agad po silang naisugod sa ospital. Habang nasa ospital po kami noon at nasa may waiting area, ay binabantayan namin ni Mami yung mga pinsan ko. Tandang-tanda ko pa po noon habang naghihintay kami ay nagsalita ulit yung pinsan ko at bigla na lang sinabing kasalanan daw po nung bata na sumunod sa amin yung aksidente. Pagkatapos daw kasi nung aksidente ay bigla na lang siyang nawala na parang sinadya lang kaming ilagay sa ganong sitwasyon. Sobrang kilabot ko po noon. Kaya naman buhat ng mangyari yun ay hindi na ako bumalik pa sa diplomat. Ngayon naman po ay hindi na rin pinapayagang makapasok ang mga bumibisita doon. Kung may pupunta man doon ay doon lang sa labas. Dahil masyado nang mahina ang pundasyon ng building dahil na rin sa kalumaan. At sinasabing gumuguho na rin ang ceiling at ilang mga bahagi. Kaya naman ay delikado na rin yun sa mga pupunta at gustong maglibot sa lugar. Siguro ang payo ko na lang sa mga gustong bumisita doon ay palaging mag-iingat dahil hindi nyo alam. Mamaya ay maayos kayo nagpunta ron pero hindi nyo alam kung anong naghihintay sa inyo pag alis doon. Baka kasi mamaya ay may makasama kayo sa pag-uwi o di kaya naman ay may naghihintay din sa inyong hindi nyo inaasahan.